Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ebanghelyo na ating napakinggan sa araw na ito ay karugtong ng ebanghelyo na ating napakinggan noong nakaraang linggo. Naalala ba ninyo? Balik tanaw muna tayo. Noong nakaraang linggo, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Sino ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila. Sinundan ito ni Jesus na ikalawang katanungan, "Sino naman ako para sa inyo?" At dito nga tumugon si Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Matapos ang tugon na ito ni Pedro, pinuri siya ni Jesus at sinabi sa kanya, "At ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan." Hindi lamang siya pinuri, pinagkatiwalaan rin siya ng Panginoon. Dahil sabi ni Jesus sa kanya, "Ipinagkakaloob ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit." Papansin nyo, sa mga pananalita ni Jesus, naroon ang pagpupuri, nandun ang pagtitiwala. Matapos iyon, ito ngayon ang ating napakinggan na salaysay. Si Jesus muli binigyan sila ng babala at pamamaalam. Sabi ni Jesus, sa kanyang pag-akyat sa Jerusalem, siya'y ipadadakip, papahirapan at ipapapatay ng mga punong saserdote, eskriba at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito ni Pedro, nagsalita na naman siya, "Huwag pong itulot ito sa inyo, huwag mangyari." At dito, nagbigay si Jesus ng matinding pananalita sa kanya. Ang sabi ni Jesus, "Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas." Binigyan ng papuri, binigyan ng tiwala, ngayon, tinawag na Satanas si Pedro. Buti na lang, hindi balat sibuyas si Pedro. Ano po? Kasi kung balat sibuyas, ay nako, hindi na yun nagpatuloy na sumunod sa Panginoon. Maganda po yung pagnilayan dahil minsan may mga lingkod ng simbahan, no? Tinutuwid ng pare, pinagsasabihan ng pare, hindi na magpapakita, hindi na maglilingkod. Di pa nga napagsabihang Satanas. Isipin mo to mismo si Pedro. Pero nandun siya. Bakit ganun ang pananalita ni Jesus? Dahil kung tutusin si Jesus ay may nais iparating sa kanilang mensahe. Kaya nga, dinagdag ni Jesus kay Pedro ang mga katagang, "Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao." At dito tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at nangaral. Anong sabi niya? "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili." Narito ngayon ang mga pananalita ni Jesus. Bakit ganon ang kanyang pagpapahayag? Bakit ganon ang kanyang pangangaral? Dahil nais niya na kung sino man ang sumunod sa kanyang yapak, tumugon sa kanyang panawagan, matutong maging katulad niya, nakalimutan ang lahat, talikuran ang lahat. Dahil ang gagawin ni Jesus na pagpapakasakit at kamatayan ay bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. At ang kalooban ng Diyos Ama ay walang iba kung hindi ialay niya ang sarili para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At ito ang nais mabuksan ni Jesus ang kanilang isipan bilang mga alagad niya. Matuto kayong kumalimot ng sarili, matuto kayong ialay ang sarili. Dahil kung tutuusin sa linggong ito,
Ang apat na pagbasa, nagbibigay sa atin ng apat na konkretong tanda ng isang alagad ni Jesus. Ano-ano nga ba ang mga tanda na ito na ipinababatid sa atin? Unang tanda, pagtawag. Bakit pagtawag? Sa unang pagbasa, aklat ni Propeta Jeremias, nabanggit dito ni Jeremias, Panginoon, ako'y iyong hinikayat at sumunod naman ako. Tinawag si Jeremias ng Diyos at ito ay kanyang tinugunan. Subalit sa kanyang pagtugon, dito ngayon naglabas si Jeremias ng kanyang karanasan kung saan siya tinawag at tumugon. Nakaranas siya na siya'y pagtawanan. Nakaranas siya na siya'y paratangan ng kung ano-anong masasamang salita. At maging nakaranas siya ng mga byolensya dahil sa pagsunod. Ito rin ang palaala sa atin kung tutuusin. Patuloy tayong tinatawag ng Diyos. Ngayon lamang, sa oras na ito, bakit kayo nandito sa loob ng simbahan? Dahil kayo'y tumugon sa panawagan ng Diyos. Alam niyong makulimlim, alam niyong malakas ang ulan, alam niyong maaaring magkabaha, pero lahat ng iyon, hindi niyo inalintana, pumasok pa rin kayo at nagsimba. Bakit? Dahil tumugon kayo sa panawagan ng Diyos na maparito sa kanyang tahanan. Pero mapapansin niyo, sa inyong pagtugon, nariyan at hindi mawawala ang mga pagsubok katulad na naranasan ni Jeremias. Hindi madali na pumunta ng simbahan, lalo na sa panahong ito. Maaari kang mabasa, maaari kang madulas, pero nandito ka, tumutugon sa panawagan ng Diyos. Ikalawang salita, tanda ng isang alagad ni Jesus, pagkaisa. Father, bakit pagkaisa? Naalala niyo ba ang ating salmong tugon na inawit ng ating choir? Sinabi natin, aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Nananabik ang salmista na ang Panginoon ay makapiling, makaisa. Dadagdagan niya pa ito sa simula ng kanyang awitin ng mga katagang, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Mapapansin niyo, simula pa lang ng awitin ng salmista, nandun ang pagnanais, nandun ang paghahangad na makapiling ang Diyos, makaisa ang Diyos. At nagwakas ang kanyang awitin sa ganoon ring pangungusap. Pag itong aking kaluluway sa iyo lang nang hahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtas ay natitiyak. Ang nais pala ng salmista na makapiling ang Diyos, makaisa ang Diyos, dahil maliwanag sa kanya, kapag ang Diyos ay sumasa kanya, ang Diyos ang siyang tutulong sa lahat ng pagsubok na haharapin niya. Ikatlo, taglay na tanda ng isang alagad ni Jesus. Mapupulot natin sa maiksing liham na ating napakinggan sa ikalawang pagbasa, liham ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Anong sabi ni San Pablo dito? Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos.
kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya, at talagang ganap. Nandoon ang pagbibigay ni San Pablo ng paalaala. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ikatlong salita, pagsang-ayon. Bakit ganun na lamang ang babala ni San Pablo sa mga unang Kristiyano sa Roma na huwag sumang-ayon sa takbo ng mundo? Dahil kahit sa panahon natin ngayon, 2,000 taon na ang nakakaraan, ang mundo na ating kinatatayuan, iba ang nais, at ito ay taliwas sa nais ng Diyos. Ang mundo, iniaalay sa atin ano ang komportable, ano ang magaan, at kung ano ang makapagbibigay sa atin ng kasiyahan, nababatay sa gusto ng mundo, hindi sa gusto ng Diyos. Ang mundo rin nagsasabi sa atin na ito ay kunin mo kahit hindi mo kinakailangan. Na ito pahalagahan mo na kung tutuusin, walang halaga. Karanasan natin ngayon magsasabi, lalo na sa panahon natin ngayon, maraming iniaalay ang mundo. Bilhin mo ito, bilhin mo ito. At tayo naman napapabili. Napapabili tayo hindi dahil kailangan natin. Napapabili tayo dahil mura ang bagay na iyon. Kaya nga, sa ating lipunan ngayon, patok yung tinatawag na online selling. Napansin nyo ba? Kaliwat kanan ang dami nag-online selling. At ang karamihan sa online selling, papansin niyo, una, ang binibenta ay damit. Tama? Ikalawang binibenta, sapatos. Ikatlong binibenta, accessories sa katawan. Ngayon mapapaisip ka, kapag nanonood ka doon, meron ka naman ng gamit na iyon dahil nakita mong mura, branded, napapabili ka. Pero kung susuriin mo, pag binuksan mong cabinet mo, punong-puno naman ng damit na. Nagdadagdag tayo ng nagdadagdag, pero hindi nagbabawas. Ang iba pa nga, may mga damit tayo doon. Hindi lang pinaglumaan, hindi nakasya. Dahil ang isip ng iba, baka pumayat ako uli, sayang. Maniwala kayo, hindi yan mangyayari hanggang hindi nyo sinasara ang inyong bibig kapag nag-aalay ng pagkain. Ikalawa, sapatos o mga panyapak. Suriin nyo sa inyong tahanan, ilan na ang mga panyapak ninyo, sandalya, sapatos. Minsan napapaisip ako, lalo pag may nabibless akong bahay, ilan kaya ang paa ng mga nakatira dito? Kasi kung tutusin ang paa natin, 2 lang. Kaliwat kanan, isang pares kailangan mo. Pero ang dami nating sapatos na kinokolekta. Ikatlo, accessory sa katawan. Kadalasan yun, relo, dahil pamporma. Diba? Meron ka namang relo pero gusto mong magdagdag, pamporma. Buti sana kung marami tayong braso, lagay natin doon sa kamay. Kasi anumang relong ilagay mo dyan, iisang oras pa rin ang naroroon. Maliban na lamang siguro, maglagay ka ng 5 relo. Ang isang relo, oras ng Maynila. Ang isang relo, oras ng Roma. Ang isang relo, oras ng New York. O San Diego, sa California. Pero hindi, isa lang ang gusto nating oras. Napapabili tayo sa gusto ng mundo kahit di kailangan dahil mura. Ngayon minumula tayo, huwag kang sumang-ayon sa palaging iniaalay ng mundo. Ang hanapin mo at sang-ayunan mo ay ang kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil ayon kay San Pablo, ito ang mabuti. Ito ang kalugod-lugod sa Kanya. At ito ang talagang ganap.
Ikaapat na taglay na tanda ng isang alagad ni Jesus ay ang pagpasan ng krus. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus ngayon sa kanyang mga alagad, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. At ang karugtong ng mga pananalita ni Jesus ay pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Bakit ganon ang pananalita ni Jesus? Dahil kung tutuusin, ang krus na tinutukoy ni Jesus ay hindi yung krus na kahoy. Ang tinutukoy na krus ni Jesus ay ang mga suliranin na dumarating sa ating buhay. Problema, suliranin, krisis, na iba-iba ang mukha. At lahat ng iyan ay nagbibigay ng sakit, hirap, pagsubok sa atin na napakibigat dalhin. Ngayon sinasabi ni Jesus, pasanin mo iyan. Bakit? Dahil ang marunong pumasan ng mga sakit, ng mga hirap, ng mga pagsubok na iyan at inuugnay sa krus ni Jesus, na kung saan doon si Jesus nagpakasakit at namatay, ang krus na ating pinapasan magiging magaan kapag inuugnay sa Kanya, dahil hindi lamang tayo ang papasan niyan, kung hindi ang magiging katuwang natin ay mismong si Jesus. Ito mga kapatid, ang apat na taglay na tanda ng isang alagad ni Jesus. Pagtawag, pagkaisa, pagsang-ayon, at pagpasan ng krus. Sa Ingles niyan, ginawan ko rin yun ng acronym, 4 na C. Ang pagtawag, call. Ang pagkaisa, communion. Ang pagsang-ayon, conformity. At ang huli, cross. Ang 4 na sina ito kung tutuusin, palatandaan ng alagad at mga nais sumunod kay Jesus. Pero kung hindi tayo susunod sa Kanya, at ang mamamayani lamang sarili natin at gusto natin, may 4 na si rin iyon. Anong 4 na si? Unang si, cash, pera. Gusto natin ng pera. Ikalawang si, kondo, real property. Sino ba namang hindi gusto na magkaroon ng mga ari-arian? Ikatlong si, cars, kotse. No? Yan nga dito problema natin sa karangalan. Kapag umuulad ang buhay, bili ng kotse, anong nangyayari? Doon sa parkingan ang labas, nag-aaway tuloy ang magkakapitbahay. Ika-4 na si, ito sa mga lalaki, chicks. May asawa na may asawa, mangangalunya pa. Yan, kapag ayaw nating sumunod, may 4 C's. Ang tanong, anong 4 na C ang papahalagahan mo? Ang tanda na ikay sumusunod kay Kristo, o ang tanda na ang binagbibigyan mo ay ang iyong sarili? Sa linggong ito, minumula tayo ng bawat isa, tinatawag ni Jesus na maging alagad niya. Nasa sa atin ngayon kung handa natin itong kung handa tayong tumugon sa pamagitan ng tanda na ipinagkaloob ng mga pagbasa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.